Ang parusa ng Panginoon sa mga hari ng Huda. Ika-22 kabanata. Sinabi sa akin ng Panginoon, pumunta ka sa palasyo ng hari ng Huda at sabihin mo ito, O hari ng Huda na angkan ni David, kayong mga namamahala at mga mamamayang dumadaan sa mga pintuan dito, pakinggan niyo ang mensaheng ito ng Panginoon. Pairalin niyo ang katarungan at katuwiran. Tulungan niyo ang mga ninakawan. Iligtas niyo sila sa kamay ng mga taong umaapi sa kanila. Huwag niyong pagmamalupitan o sasaktan ang mga dayuhan, ulila at mga byuda. Huwag din kayong papatay ng mga taong walang kasalanan. Kung susundin niyo ang mga utos kong ito, mananatiling maghahari sa Jerusalem ang angkan ni David. Ang hari kasama ng kanyang mga pinuno at mga mamamayan ay paparada na nakasakay sa mga karwahe at kabayo na papasok sa pintuan ng palasyo. Pero kung hindi niyo susundin ang mga utos kong ito, isinusumpa ko sa sarili ko na mawawasak ang palasyong ito. Ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa palasyo ng hari ng Huda. Para sa akin, kasing ganda ka ng Gilead o ng tuktok ng bundok ng Lebanon. Pero gagawin kitang parang disyerto, na tulad ng isang bayan na walang naninirahan. Magpapadala ako ng mga taong gigiba sa iyo. Ang bawat isa sa kanila'y magdadala ng mga gamit panggiba. Puputulin nila ang iyong mga haliging sedro at ihahagi sa apoy. Ang mga taong galing sa iba't ibang bansa na dadaan sa lungsod na ito ay magtatanungan, bakit kaya ginawa ito ng Panginoon sa dakilang lungsod na ito? At ito ang isasagot sa kanila, dahil itinakwil nila ang kasunduan nila sa Panginoon na kanilang Diyos, at sumamba sila at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang mensahe tungkol kay Jehoahaz. Mga taga-Huda, huwag kayong umiyak sa pagpanaw ni Haring Josiah. Sa halip, umiyak kayo ng lubos para sa anak niyang si Jehoahaz, na pumalit sa kanya bilang hari ng Huda, sapagkat binihag siya at hindi na siya makakabalik pa. Kaya hindi na niya makikita pang muli ang lupain ito na sinilangan niya, sapagkat ang Panginoon ang nagsabi na hindi na siya makakabalik. Mamamatay siya sa lupain kung saan siya dinalang bihag. Hindi na niya makikita pang muli ang lupain ito. Ang mensahe tungkol kay Jehoiakim. Nakakaawa ka, Jehoiakim. Nagtayo ka ng iyong palasyo sa pamamagitan ng masamang paraan. Pinagtrabaho mo ang iyong kapwa ng walang sweldo. Sinabi mo, magtatayo ako ng palasyong malalaki ang silid sa itaas. Palalagyan ko ito ng malalaking bintana at dingding ng tablang sedro. At pagkatapos, papipinturahan ko ng pula. Akala mo ba, magiging dakila kang hari kung magtatayo ka ng palasyong gawa sa sedro? Bakit ayaw mong sundin ang iyong ama? Matuwid at makatarungan ang mga ginawa niya, kaya namuhay siya ng maunlad at payapa ang kalagayan. Ipinagtanggol niya ang karapatan ng mga dukha at ng mga nangangailangan, kaya naging mabuti ang lahat para sa kanya. Ganyan ang tamang pagkilala sa akin. Pero ikaw, wala kang ibang hinahangad kundi ang makapandaya, pagpatay ng mga taong walang kasalanan, pang-aapi at karahasan. Kaya ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol kay Haring Jehoiakim ng Huda, na anak ni Josiah. Walang magluluksa para sa kanya kapag namatay siya. Ang sambahayan niya, ang mga pinuno niya, at ang ibang mga tao ay hindi magluluksa para sa kanya. Ililibing siya katulad ng paglilibing sa patay na asno. Kakalad ka rin ang bangkay niya at itatapon sa labas ng pintuan ng Jerusalem. Mga taga-Huda, umiyak kayo, dahil wala na kayong mga kakamping bansa. Hanapin niyo sila sa Lebanon. Tawagin niyo sila sa Bashan at Abarim. Binigyan ko kayo ng babala noong nasa mabuti pa kayong kalagayan, pero hindi kayo nakinig.
Talagang ganyan na ang ugali nyo mula noong bata pa kayo. Hindi kayo sumusunod sa akin. Kaya pangangalatin ko ang mga pinuno nyo na parang ipa na tinatangay ng hangin at bibihagin din ang mga kakampi nyong bansa. Talagang mapapahiya kayo dahil sa kasamaan ninyo. Kayong mga nakatira sa palasyo ng Jerusalem na gawa sa kahoy na sedro mula sa Lebanon. Kahabag-habag kayo kapag dumating na sa inyo ang paghihirap na parang babaeng naghihirap sa panganganak. Ang mensahe tungkol kay Jehoiakim. Ako ang buhay na Panginoon ay sumusumpa na itatakwil kita, Haring Jehoiakim ng Huda na anak ni Jehoiakim. Kahit para kang singsing sa aking kanang kamay na tanda ng kapangyarihan ko, tatanggalin kita sa daliri ko. Ibibigay kita sa mga nais pumatay sa iyo na kinatatakutan mo. Ibibigay kita kay Haring Nebukadnezar ng Babylonia at sa mga kawal niya. Ikaw at ang iyong ina ay ipapatapon ko sa ibang bansa at doon kayo mamamatay. At hindi na kayo makakabalik sa lupaing ninanais niyong balikan. Jehoiakim, para kang basag na palayok na hindi na mapapakinabangan. Kaya itatapon ko kayo ng mga anak mo sa bansang hindi nyo alam. O lupain ng Huda, pakinggan mo ang salita ng Panginoon. Sapagkat ito ang sinasabi niya. Isulat nyo na ang taong ito na si Jehoiakim na parang walang anak, sapagkat wala ni isa man sa kanyang mga anak ang luluklok sa trono ni David bilang hari ng Huda, at hindi rin siya magtatagumpay sa pamumuhay niya.